Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang lumabas ang update sa kaso ng nawawalang dalaga mula sa Tagum City. Subalit ang matagal na paghahanap ay nagtapos sa masalimuot na pangyayari. July 14, 2024 nang nakatanggap ng report ang mga pulis tungkol sa may-ari ng isang boarding house. Ayon sa babaeng may-ari ng boarding house, pinapaayos niya ang buong bahay kasama na ang septic tank. At nang hinukay na ng kanyang mga trabahador ang septic tank, nagulat sila nang nakita ang mga buto ng isang tao. Agad namang nireport ng mga trabahador ang kanilang nadiskubri sa mga pulis. Dinala sa ospital ang mga buto para sumailalim sa autopsy at para siya ay makilala. Nang narinig ng babae na si Euphemia ang tungkol sa balita na ito, ay agad siyang kinutuban. Si Euphemia kasi ay may anak na nawawala, 5 taon na ang nakakaraan. Ang anak ni Euphemia ay kinilalang si Queenie Grace, 17 years old. Ang dalaga ay nagmula sa Tagum City, Davao del Sur. Bata pa lamang si Queenie, laman na siya ng mga beauty contest. Maganda, mabait, at matulungin. Ganyan nakilala si Queenie ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kahit na mahirap lamang sina Queenie, malaki ang pangarap ng dalaga para sa kanyang pamilya. Maalaga din daw si Queenie ayon kay Euphemia. Sa tuwing kasing makikita ni Queenie si Euphemia na nahihirapan at napapagod na sa kanyang trabaho, palaging nandyan si Queenie para gabayan ang kanyang ina. Lumaking madiskarte si Queenie para kahit papano ay mabawasan ang gastusin ng kanyang nanay. Kaya nga nakilala ni Queenie ang mundo ng modeling. Hanggang sa naging isang freelance model si Queenie. At hindi nahirapan si Queenie sa pagmamodel dahil maganda ang dalaga at may magandang hubog ng katawan. Bukod sa pagsali sa beauty contest ni Queenie, isa din siyang aspiring model. At nang marinig nga ang balita na may labi na natagpuan sa isang septic tank, agad na nagtungo si Euphemia sa ospital para suriin kung ang kanyang anak ang natagpuang labi. Kinumpirma ni Euphemia na ang sapatos, relo at ang mga damit na nahukay ay pagmamay-ari ni Queenie. Bukod sa mga labi, nahukay din sa septic tank ang lubid, tuwalya at damit pang loob. Na-recover din ng mga pulis ang sapatos at pantalon nito. Kaya nga ayon sa kanilang teorya, babae ang naging biktima. At para masigurado, kinuhana ng DNA si Euphemia na ikukumpara sa natagpuang labi. Ayon kay Euphemia, March 4, 2020 nang nawala si Queenie. Kaya naman muling binalikan ng mga pulis ang may-ari ng boarding house. At ayon nga sa babaeng may-ari ng boarding house, 4 na taon na nang huling may tumira sa kanilang pinapaupahang bahay. Sinabi pa ng babae na ang huling umupa doon ay isang 30 years old ng photographer na kinilala lamang bilang alias Jay. Iginit pa na may-ari na ang tuwalyang nakita sa nahukay ay pagmamay-ari ni Jay. Natandaan daw kasi ng babae na iisa lamang ang gamit na tuwalya ni Jay simula nang ito ay nangupahan. Kaya naman mas ninaliman pa ng mga pulis ang investigasyon para malaman ang kaugnayan ni Jay kay Queenie at kung siya ba talaga ang pumatay sa biktima. Nakausap naman ng mga pulis ang isang kaibigan ni Queenie na hindi na humarap sa kamera. Ayon sa dalaga, bago mawala ang kanyang kaibigan si Queenie, may nakilala silang lalaki na nagpakilalang isang freelance photographer. Sinabi umano ng photographer na ito kina Queenie na kailangan niya ng model kapalit ng malaking pera. At ang photographer at si alias Jay ay iisa. Agad naman daw pumayag si Queenie sa alok ni Jay. Isang araw nga, nakwento ni Queenie sa kanyang kaibigan na may malaking project si Jay kaya kailangan niyang dalhin umano si Queenie sa Davao City at sa Maynila. Ayon pa sa kaibigan ng biktima, hindi siya sumama sa photoshoot na ito pero hindi niya alam na sumama pala ang kanyang kaibigang si Queenie sa lalaki. Kaya naman nagulat na lamang ang dalaga na noong March 6, 2020, hinahanap na si Queenie ng kanyang nanay mula sa kanyang mga kaibigan. Dahil nga sinabi ng nanay ni Queenie na 2 araw nang hindi umuwi ang kanyang anak. Bukod doon, hindi na din makontak at hindi na nagbubukas ng kanyang social media account ang dalaga. Dito na nga sinabi ng kaibigan ni Queenie kay Euphemia ang tungkol sa naikwento ni Queenie na pagpunta sa Davao para sa isang photoshoot. Sinabi pa ng kaibigan ni Queenie na nagpunta siya at si Euphemia sa inuupahang bahay ni Jay pero wala na ang lalaki doon. Nang mga panahon na ito, umaasa pa ang kaibigan ni Queenie at si Euphemia na uuwi din ang dalaga. Subalit makalipas nga ang ilang araw, walang Queenie umuwi. Dito na nga talaga kinabahan si Euphemia at agad na hinanap si Queenie. Ang panawagan nga para sa pagkawala ng dalaga ay umabot na din sa social media.
Nagkaroon ng post tungkol sa pagkawala ng dalaga at ipinakalat ang missing person poster ni Queenie. Sa interview naman kay Euphemia, nangingi siya ng paumanhin sa kanyang anak dahil hindi niya ito naprotektahan. Hanggang sa umabot na nga ang 4 na taon ang pagkawala ni Queenie at nahukay na nga ang kanyang pinaniniwalaang labi. Bumuhos ang pakikiramay online para sa sinapit ni Queenie. Meron pa ngang post na noong October 29 ang huling chat niya kay Queenie nang sila ay nagpa-practice ng praise and worship. Lumabas naman sa isang screenshot na ang suspect ay ang totoong pangalan niya ay Jay at nasa profile picture pa nga ito mismo ni Queenie. Kasama din sa mga screenshot ni Jay ay naghahanap ito ng isang paupahang bahay. Ayon naman sa mga pulis, may senyales na posibleng pinagsamantalahan si Queenie bago siya pinatay. Nang wala ng buhay si Queenie, isinilid ito sa sako at pagkatapos ay inilagay sa loob ng septic tank. At dahil nga pandemya noon, marahil ay walang nakakita sa ginawa ng suspect sa biktima. March 2025 matapos ang 5 taon nang lumabas nga ang balita nang kumpirmado na si Queenie ang nahukay na labi. Kaya naman muling nabalot ng pighati ang pamilya ni Queenie nang lumabas ang resulta ng DNA. Dinasalan at binasahan naman ng isang pari ang labi ni Queenie. Ayon nga sa nanay ni Queenie, umaasa siya na hindi ang kanyang anak ang nakitang labi sa septic tank dahil naniniwala pa din ang ginang na mahanap niya ng buhay ang kanyang anak. Hiniling naman ni Euphemia na sana nga sumuko na ang suspect para pagbayaran ang kanyang ginawa kay Queenie. Sa ngayon ay hindi pa alam ng mga pulis kung nasaan na si Jay pero naniniwala sila na ito ang suspect na kanilang hinahanap para sa pagpatay kay Queenie. At patuloy pa din ang paghahanap sa photographer na nakasama nga ng model na si Queenie sa huling pagkakataon. At para nga sa ating pangalawang kwento, bago huminto ang buong mundo dahil sa COVID-19, ang buwan ng April ay isa sa pinaka-inaasahang buwan para sa mga estudyante. Dahil sa wakas ay magbabakasyon na sila mula sa isang taon na pag-aaral. Pero kahit na April 2019 na noon sa Cebu, may estudyante pa din na natagpuan sa loob ng eskwelahan. Subalit ang nakakalungkot nga lang, 12 ng estudyante ang natagpuan sa loob ng paaralan. April 8, 2019, ang gwardiya sa Cogon Cruz Integrated School ay may naaamoy na mabaho mula sa septic tank ng kanilang eskwelahan. Agad na naisip ng gwardiya na may kakaiba sa loob ng septic tank kaya ito naglalabas ng masangsang na amoy. Agad na humingi ng tulong ang gwardiya sa barangay at tumawag naman sa mga pulis ang opisyal ng barangay. Dali-dali namang binakbak ng mga pulis kasama ang iba pang mga kalalakihan ang septic tank. Umabot ng ilang minuto bago nga tuluyang mabuksan ang tangke. Pagbukas ng mga lalaki sa septic tank, bumulaga sa kanila ang isang labi ng babae. Agad na na-recover ang biktima at dinala sa ospital para sumailalim sa autopsy. Pero sino nga ba ang babaeng nakita at bakit niya iyon sinapit? Sino ang taong responsable sa nangyaring krimen? Matapos nga ang pagkakadiskubli sa babae sa septic tank, agad na kumalat ang balita sa buong lugar. Nang panahon na ito, may isang dalaga na 3 araw nang nawawala mula sa Danao City. Ang babae ay kinilalang si Tessa Marie. Mabait na kaibigan, masipag na estudyante at masunuring anak. Ganyan nakilala si Tessa ng mga tao sa kanyang paligid. Ang mga magulang ni Tessa ay matagal nang hiwalay. Ang kanyang nanay ay nasa Maynila, habang ang kanyang tatay at mga kapatid naman ay nasa Danao City. Mahirap lamang ang pamilya ng dalaga, pero gustong-gusto ni Tessa na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman nang inalok na si Tessa ng isang lalaki ng tulong sa kanyang pag-aaral, hindi na nag-atubili ang dalaga at agad tong tinanggap. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Jessie Montes Mediquillo, 36 years old. Si Jessie ay isang gwardiya sa Cogon Cruz Integrated School kung saan nag-aaral si Tessa. Kaibigan ng pamilya ni Tessa si Jessie at matagal na nilang kakilala ang lalaki. Si Jessie daw kasi ay suki ng tatay ni Tessa sa binibenta nitong clay. Ang binibiling clay ni Jessie ay ginagamit naman niya sa paggawa ng mga banga. 10 taon pa lamang si Tessa nang simulan siyang tulungan ni Jessie sa mga gastusin ng dalaga sa pag-aaral. Dahil doon, naging malapit si Tessa kay Jessie. Hanggang sa nagdalaga na nga si Tessa, patuloy pa din siyang tinutulungan ni Jessie. Pero isang araw, bigla na lamang nagpakita ng motibo si Jessie kay Tessa. Hindi naman in-entertain ni Tessa ang nararamdaman para sa kanya ni Jessie. Para kasi sa dalaga, si Jessie ay tumatayo na niyang pangalawang ama. At dahil sa pagtanggi ni Tessa kay Jessie, nagbago ang pakikitungo ng lalaki sa dalaga. 1 buwan bago mawala si Tessa,
Inireport ng tatay ni Tessa na si Filimon si Jessie sa isang barangay. Ito ay matapos magsumbong ni Tessa sa kanyang tatay dahil siya ay kinalbo ng sospek. At nang nagkaharap-harap na nga sa barangay, ginawa umano ito ni Jessie kay Tessa para hindi na ito makagala pa. Sinunog din ni Jessie ang ilang gamit ni Tessa. Ayon kay Filimon, lahat ito ay ginawa ni Jessie dahil siya ay nagsiselos nang nalaman na may manliligaw si Tessa. At para sa kaligtasan ni Tessa, pinayuhan siya ni Filimon na pansamantala munang tumira sa kamag-anak nila sa Lapu-Lapu City. Sumunod naman si Tessa pero matapos ang ilang araw, April 5, 2019 nang bumalik si Tessa sa Danao City. Umuwi ang dalaga matapos siyang takutin ni Jessie na siya ay papatayin. Ayon naman kay Filimon, simula nang umuwi si Tessa mula sa Lapu-Lapu, hindi na umuwi sa kanilang bahay ang dalaga at hindi na nila ito nakita. At April 6, 2018, nagpunta nga si Filimon sa eskwelahan kung saan nagtatrabaho si Jessie sa pag-aakalang nandun ang kanyang anak. Ngunit pagdating ni Filimon sa guardhouse, wala doon si Tessa maging si Jessie. Kinabahan at natakot naman si Filimon nang makita ang kutsilyo, tubo at bato sa loob ng guardhouse. Kapansin-pansin din sa loob ng guardhouse ang mga bakas ng dugo. Dahil dito, nagpunta nga si Filimon sa pulis para i-report ang kanyang natuklasan. Nang araw din na iyon, dumating ang mga pulis sa loob ng eskwelahan. At dito na nga nakausap ng mga pulis ang kapalitang security guard ni Jessie. Ayon sa lalaki, nang huli niyang nakita si Jessie, hindi normal ang kinikilos nito. Napansin din ng lalaki na may bakas ng dugo sa loob ng guardhouse. At April 8, 2019, ilang araw matapos mawala ni Tessa, may natagpo ang labi sa loob ng kanyang eskwelahan. Nagpunta agad si Filimon sa loob ng eskwelahan nang narinig ang natagpuang babae na wala ng buhay. At nang nakita nga ni Filimon ang labi, napaiyak na lamang ang lalaki matapos niyang kumpirmahin na ang labing nakita at ang nawawalan niyang anak na si Tessa ay iisa. Kinilala ni Filimon si Tessa dahil sa buhok ng biktima sa loob ng septic tank. At walang ibang naisip si Filimon na gagawa noon kay Tessa kundi si Jessie. Kaya naman agad sinimula ng mga pulis ang paghahanap kay Jessie. Makikita pa nga sa kuha ng isang CCTV na ang sospek ay naglalakad papalayo sa eskwelahan. Ito nga ay tila pagkatapos niyang magawa ang pagpatay sa biktima. At teorya nga ng mga pulis, hindi pa malayo ang nararating ni Jessie kaya agad nilang ipinakalat ang impormasyon tungkol sa lalaki. At sa autopsy report sa labi kay Tessa, lumalabas na napakaraming beses siyang sinaksak kaya siya binawian ng buhay. Dahil naman sa kondisyon ng kanyang labi, nahirapan na ang mga pulis na matukoy kung siya ay pinagsamantalahan muna bago pinatay. Lumalabas din na nagawa pang manlaban ni Tessa sa mga sospek. Hustisya nga ang sigaw ng tatay at buong pamilya ni Tessa sa sinapit ng dalaga. Masakit para sa kanila na ang taong kanilang pinagkatiwalaan ang siyang gagawa pa ng masama kay Tessa. At April 12, 2019 matapos ang 4 na araw, sumuko nga sa police station ang gwardiya na si Jessie. Sa sinumpaang salaysay ni Jessie, inamin niyang pinatay niya nga si Tessa. Itinanggi naman ni Jessie na siya ay may relasyon kay Tessa. Sinabi ni Jessie na nagalit siya matapos siyang pagsalitaan ng masama ni Filimon dahil nga ginupit niya ang buhok ng dalaga. At pag-amin nga sa mga pulis, ginupitan niya ng buhok si Tessa para bigyan ito ng leksyon dahil hinabili naman ni Filimon si Tessa sa kanyang pangangalaga. Sinabi din ni Jessie na dinidisiplina lamang niya ang biktima noon. Ayon pa nga sa suspect, nagtago siya sa bahay ng kanyang kamag-anak para takasan ang ginawa niyang krimen. Subalit dahil inuusig na siya ng kanyang konsensya sa nagawa niyang krimen, sumuko na siya sa mga pulis. Labis nga nagsisisi si Jessie at sinasabi niya na kung maibabalik lamang niya ang mga oras, hindi na daw niya gagawin iyon kay Jessie. Kinasuhan naman si Jessie ng murder at siya ay ikinulong bago magsimula ang trial. Hinala naman ang ibang kapatid ni Jessa, may malalim na pagtingin si Jessie sa kanyang kapatid at tinakot pa nito si Tessa na papatayin niya ang kanyang boyfriend. Dahil umano kahit na kinakalbo na si Tessa ni Jessie, madalas pa din daw itong umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang balita naman sinasabi na pasado si Jessie sa isang psychological test. At ang ibig sabihin lamang ito nasa tamang pag-iisip ang suspect nang ginawa niya ang krimen. Sa ngayon ay wala pang bumababang hatol para kay Jessie. Kapag napatunayan si Jessie na guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood.
Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!